baboy. Ginawa itong instant lechon. Nang mawala ang usok, luto na ang baboy. Kinarga ni Ling ang bata. Nanginginig itong nagtanong, "Kuya, ikaw ba ang nagligtas sa akin?" Malumanay siyang sumagot, "Oo, ako nga. Nandito ako para iligtas ka." System notification, Survivor Island found. Quest time remaining, 10 hours. Ngunit, isa pang baboy ramo ang lumitaw. Mukhang mas galit kaysa sa nauna. Tiningnan ito ni Ling ng masama. May kinalaman ba to sa quest? Kahanap ko lang kay Aileen. Tapos biglang nagwawala ang mga baboy ramo dito. Mabilis na sumugod ang galit na baboy. Umuungol. Puno ng puot ang mga mata. Agad gumamit si Ling ng fireball. Tinamaan ito. Nabawasan ang HP, nasunog. Umungol ito sa sakit. At bigla, isang buong kawan ng sabay-sabay na sumugod. Pinalibutan si Ling at ang bata. Naging seryoso na si Ling. Ang mga level 10 frenzied boar ay mas matibay kaysa sa Scorpion Lord. Kahit ako na Mythic tier class na may gold tier staff at level A fireball. Hindi ko sila kayang ubusin agad. Kung mamamatay si Aileen dito, mabibigo ang quest. Agad niyang ipinatawag ang Armored Scorpion King para tumulong. Sabay-sabay na sumugod ang mga baboy ramo. Ngunit hinarang silang lahat ng alaga ni Ling. Habang abala ang mga baboy sa alakdan, nagpakawala si Ling ng super fireball. Maraming apoy ang tumama sa kawan. Umungol sila sa sakit at nagsitakbuhan. System, binabati kita. Napatay mo ang level 10 frenzied boar. EXP dagdag 40, energy dagdag 100.000. Nang makitang epektibo ang atake, nag-utos siya, Armored Scorpion King. Sige pa, ilan pa, at magle-level up na tayo. Naging mainit ang labanan. Puro apoy at pagsabog ang makikita. Paulit-ulit ang system notification ng pagpatay sa mga baboy. Ngunit napansin ni Ling na nauubos na ang kanyang mana. Nag-aalalang nagtanong si Aileen, "Kuya, okay ka lang?" Tiningnan niya ang bata at ngumiti ng mahinahon. "Huwag kang mag-alala. Tiyak na may uuwi kita." Pagkasabi niya noon, isang baboy ramo ang biglang sumugod mula sa kung saan. Hindi siya nakahanda, ngunit napakabilis niyang ginamit ang super fireball. Tinamaan ang baboy ramo. Agad itong nalibing sa laot ng apoy. Tumayo si Ling sa likod ng alakdan at bumantong hininga sa swerte. Medyo mataas pa ang natitira niyang HP. Kung hindi, baka hindi niya nakayanan ang pagbangga ng baboy ramo kanina. Ang baluti ng alakdan ay hindi rin magtatagal. Hindi niya inaasahan na ang quest reward na ito ay mas mahirap palang tapusin kaysa inaakala. System notification, binabati kita. Umabot ka sa level 7. HP dagdag 15, MP dagdag 6, free attribute points dagdag 3. Napangiti siya ng malapad. Ang galing. Sa wakas, 2 level up agad. Sa emergency situation, unahin munang taasan ang attack power. Profile update. ID, Ling. Class, Necromancer, First Advancement. Mythic tier core class. Level, 7. EXP, 100. Money, 0 gold. Free attribute points, 0. Energy points, 22.106.649.612.527. Description, isang baguhan na kara rating lang sa Otherworld. Mahina ang combat power. Kailangan mong magsikap ng husto para mabuhay sa Otherworld. Kanina, nang talunin ng Scorpion King, nakakuha siya ng gamit, ang Glorious Lord's Battle Ring, level 7, isang star quality. Gold attribute. Stats, ignores 20 points of enemy defense. Description, isang singsing na gawa mula sa ngipin ng Scorpion King. May pambihirang destructive power. May kumpiyansa niyang ginamit ang fireball. Ang lakas niya ngayon ay Dumb-Oble. Isang malakas na bilog ng apoy ang sumunog sa baboy ramo. System, napatay mo ang level 10 frenzied boar. EXP dagdag 40, energy dagdag 100.000. Napatawa siya. Ang galing. Dati, 7 hanggang 8 tira bago magka-epekto. Ngayon, 2 fireball lang. Patay na ang isang baboy ramo. Ganun lang. Hinabol niya at pinatay lahat. Nilinis ang lugar. Sa wakas, nakatakas din siya sa kawan ng mga baboy ramo. Sumandal siya sa kanyang mga tuhod. Humihingal. Ngayon, kailangan ko na lang ihatid si Aileen pabalik sa Apocalypse Town. At tapos na ang quest. Bigla, may nagsalita. Oh,
Hindi ka pala namatay sa loob ng dungeon. Isang Shield Warrior, si Supreme Star, at si Supreme Yiki. Malamig na sumagot si Ling. Wala akong oras para sa mga tulad niyong hamak. Umalis na kayo. Mabilis na sumagot si Yiki. Hoy, Brother Yao. Isa siyang level 5 elite na naka-full gold equipment. Sa mga baguhan ngayon, iilan lang ang makakatalo sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Nagkunwari si Liu Yao. Noong nakaraan, pinatawad na kita. Ngayon, tatapusin na kita. Young Master. Kumunat ang noo ni Zhang Yu. Gusto mo akong patayin? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkasabi niya noon, nakita niyang sumugod si Liu Yao hawak ang espada. Sumisigaw. Tingnan natin kung mas matigas ang bibig mo o ang espada ko. Isang napakalakas na hiwa ang tumama mismo sa balikat ni Ling. Ngunit, parang wala itong naramdamang pinsala. Nagulat si Liu Yao. Bakit ganon? Anong nangyayari? Nang makita ito ni Yiki, bumulong siya. Ang demonyong to, isa lang siyang beast tamer na walang armas, paanong hindi siya kayang saktan ni Brother Yao? Tinitigan siya ni Zhang Yu. Tapos ka na bang mag-perform? Ako naman. Frenzied Charge, binabawasan ng 10% ang depensa sa loob ng 10 segundo at tinataasan ng 20% ang attack power. Itinaas ni Zhang Yu ang kanyang staff at nagpatawag ng isang napakalaking bowl ang apoy. Ang liwanag at init nito ay labis na ikinatakot ni Liu Yao. Naintindihan na niyang hindi niya kalaban si Ling. Ginamit niya ang kanyang estado. Teka. Ako ang Guild Master ng Supreme Guild. Ako ang Young Master ng Pamilya Liu. Ang pinakamayaman sa Linhai. Kapag ginalaw mo ako, hindi pa siya tapos magsalita. Pinakain na siya ni Ling ng fireball para tumahimik. Nakakabingi na ang ingay niya. Umikot-ikot si Liu Yao sa apoy. Sumisigaw sa sakit. Nakakainis. Isang tira lang. Na-log out na ako. Agad na naglaho ang katawan ni Liu Yao. Ang mga gamit niya ay nahulog lahat sa lupa. System notification, ang class user na si Supreme Star, ay nagsagawa ng malicious attack sa iyo. Ang pangalan ng kalaban ay naging Gray. Ang pagpatay sa Gray name class user ay hindi magbibigay ng crime value. Napangisi si Ling habang binabasa ang notification. Minumura si Liu Yao. Tanga talaga. Sa Otherworld, ang pangalan ng ordinaryong class user ay puti. Ngunit kapag umatake sila ng may masamang intensyon sa ibang white name player, pansamantalang magiging gray ang pangalan ng umatake. Sa panahong ito, ang paglaban ng biktima ay itinuturing na self-defense at hindi makakaipon ng crime value. Kung mabaygo ang biktima sa paglaban, magiging red ang pangalan ng umatake at makakatanggap ng 100 crime points. Dahil sa mga patakaran ng Otherworld, ang mga red name player ay pinagbabawalang pumasok sa safe zone at hindi makakalog out sa Otherworld. Maliban kung makapatay sila ng sapat na halimaw para maalis ang crime value. O hintayin ang kamatayan. Masaya niyang pinulot ang mga gamit. Ang pagkamatay ng class user ay hindi lang nagbibigay ng EXP, kundi nag-iiwan din ng maraming gamit at items. Swerte ko ngayon. Nakatagpo ako ng mayaman. Nasaksihan ni Lin Yiki ang lahat. Nanggatag ang kanyang kaluluwa. Namutla siya sa takot. Bumubulong. Isang tira lang, napatay niya si Liu Yao. Siya, kailan pa siya naging ganito kalakas? Nang makita niyang papalapit si Ling, natarante siyang sumigaw. Hoy, anong gagawin mo? Gulong-gulo ang isip niya. Ang Resurrection Scroll, 2 beses lang pwedeng gamitin sa loob ng 7 araw. Nagamit ko na minsan para makatakas sa dungeon. Kung gagamitin ko ulit ngayon, wala na akong pagkakataon mamaya. Bigla siyang nagbago ng tono. Malambing. Mahal. Alam mo ba, mula nang maghiwalay tayo, hindi kita nakalimutan. Hindi pa siya tapos magsalita. Hinawakan na ni Zhang Yu ang kamay ni Aileen at naglakad palampes sa kanya. Hindi man lang siya pinansin. Hiyang-hiya siya. Gusto na lang magtago. Napaisip si Zhang Yu. Kanina, nanood lang si Lin Yiki. Hindi siya umatake. Kung aatakehin ko siya ngayon na white named, maaapektuhan ang quest ko. Hindi ako dapat mag-aksaya ng oras sa mga hindi importanteng tao. Habang papalayo ang dalawa, doon lang nailabas ni Yiki ang kanyang nararamdaman. Nagngit-ngit siya. Minamaliit mo ako. Zhang Yu, maghintay ka. Pagdating sa safe zone ng quest, yumuko si Aileen at nagpasalamat kay Ling. Kailangan ko nang umuwi. Aileen, naglaho ang bata. System notification. Binabati kita.
Nakumpleto mo ang King Tier Reward Quest, Rescue the Survivor. Natanggap na gantimpala, EXP dagdag 10.000, Silver Coins dagdag 10. Energy dagdag 50.000.000, kasama ang 10.000x buff. Natanggap na equipment, Frost Staff. Natanggap na skill book, Small Ice Cone Technique. Natanggap na item, Normal Grade Pet Egg. Binabati kita. Nag-level up ka. HP dagdag 30, MP dagdag 12, free attribute points dagdag 6, kasalukuyang level 8. Susunod na level up, 9,500 EXP. Nang makatanggap ng bagong gamit, walang pag-aalinlangan siyang nag-refine. Mayaman naman siya. Makalipas ang ilang sandali. Frost Staff, level 8, 2 star quality. White attribute. Class, None. Magic attack, dagdag 25. Description, isang staff na may malakas na kapangyarihan ng yelo. Kapag ang attribute nito ay umabot sa blue pataas, magkakaroon ito ng malakas na ice-type damage. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-refine. System, refinements, 144 na beses. Total cost, 223.560 energy points. Binabati kita. Nakamit mo ang gold attribute, Destroyer's Frostbone Scepter. Ang staff ngayon ay maxed out na. Nagliliwanag ng malamig na asul na liwanag. Walang kapantay ang ganda nito. Nasiyahan si Ling at ngumiti. Mas mataas ang kalidad ng gamit. Mas maraming energy ang kailangan sa pag-refine. Buti na lang. Kahit gaano pa karami. Hindi problema. Naalala niya ang itlog na natanggap. Tiningnan niya ito. Isang ordinaryong pet egg lang pala ito. Kanina, habang naglilinis ng mga halimaw, nakakuha rin siya ng maraming ordinaryong pet egg. Wala namang silbi kung itatago. Kaya ginamit niya lahat bilang pagkain para sa Armored Scorpion King. Kumislap ang mga mata ng alaga niyang alakdan. Masayang nag-thumbs up sa amo. Walang tigil itong kumain. System, ang iyong alagang Armored Scorpion King, normal, ay nag-deliver ng Frenzied Boar Pet, normal. Evolution value dagdag 1/2. System, binabati kita. Ang iyong alagang Armored Scorpion King, normal, ay nag-evolve sa Silver Armored Scorpion, Elite. Silver Armored Scorpion, Physical Type. Elite Grade. Master, Ling, Bound. Type, Defense. Loyalty, 100, bumababa ng 10 ang loyalty sa bawat pagkamatay ng alaga. Hindi na maibabalik. Kapag naging 0, magtataksil ang alaga. Skills. Silver Armor, Passive. Level A, binabawasan ng 5% ang damage na natatanggap ng Silver Armored Scorpion. Tinataasan ng 10% ang depensa ng alakdan. Thorn Armor, Elite Pet Unique Effect. Level A, kapag nasaktan ang Silver Armored Scorpion, ibinabalik nito ang 30% ng damage sa umatake. Description, ang Silver Armored Scorpion ay dalubhasa sa depensa. Kayang protektahan ng Beast Tamer sa harap at seluhin ang mga atake para sa amo. Napatawa si Ling. Hindi masama, 2 star staff at Silver Armored Scorpion. Dagdag pa ang mga gold equipment na nakuha ko kay Liu Yao kanina. Pwede na sigurong labanan ang final boss ng First World. Pero kailangan ko munang bumili ng ilang supplies. Mabilis siyang lumabas ng dungeon at bumalik sa totoong mundo. Pagkalabas niya sa Otherworld Gate, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito, mula sa kabilang linya. Mr. Zhang Yu, huling paalala na po ito. Kung hindi nyo pa rin mababayaran ang 390 yuan na utang para sa kapatid nyong si Zhang Zhao, ititigil na ng ospital ang lahat ng paggamot sa kanya. Hindi siya nag-atubili. Ipadala nyo ulit ang account number ng ospital para ma-transfer ko na. 390.000 lang naman. Ang kulit nyo. Binuksan niya ang kanyang inventory. Pinili ang ilang items na ibebenta. Kasama ang ilang gold equipment. Madaling nakakuha ng ilang milyon sa account. Tutulungan ko na ang orihinal na may-ari na iligtas ang kapatid niya. Bilang ganti na rin sa katawang ito. Ngunit, parang pinaglaruan siya ng tadhana. Ang mga salitang binitawan niya kanina ay biglang nawalan ng saysay. System Red Alert, Warning. This equipment is currently bound and cannot be traded or dropped. Natigilan siya. Napabuntong hininga na lang. Mukhang ito ang negatibong epekto ng point buff. Ang higpit talaga ng rules ng Otherworld.
Hindi pwedeng i-trade ang equipment. Kahit ibenta ko lahat ng silver coins ko. Mahigit 10.000 lang ang makukuha ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita. Kinuha niya ang telepono at nag-browse ng balita. Baka may magandang pagkakataon. Selling isang gold coin from the 8th world for 2,000 yuan. First come, first served. First world newbie looking for power level ng service. 2,000 yuan per hour. Plus 100 for every level gained. Any powerful class user willing to help. High price buying level 55 hanggang 60 assassin weapons. Need good quality. High refined attributes. Napabuntong hininga siya matapos mag-browse. Ang bagal kumita sa ordinaryong power leveling. Ngunit, napukaw ang atensyon niya sa isang post, bounty, 30 million yuan for first world class user in Linhai City power leveling request. Sa ilalim ng post ay maraming komento. Anong klaseng power leveling yan? Siguradong scam. Paano naging scam? Hindi ba dumaan sa official verification ng Otherworld Forum ang bounty? Ang taas ng bounty. Hindi ba't yayaman ka na agad niyan? May death bounty na naman. Anong nangyayari? Paki-explain nga, kuya sa taas. Taon-taon kapag may bagong batch ng class users. May ganito. Sabi nila, lahat ng tumatanggap ng bounty na to. Namamatay. Walang exception. Nakakatakot naman. May perang ang kikitain. Pero wala namang buhay para gastusin. Sobrang nakakatakot. Hindi niya pinansin ang mga komento. Agad niyang tinawagan ang numero. Biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Death bounty. Medyo interesante to. Sa kabilang linya, may sumagot. Dumiretso agad si Ling sa punto. Hello. Tungkol sa 30 million yuan power level ng bounty sa forum. Ano ang mga specific requirements? Sumagot ang nasa kabilang linya. Requirement 1, dapat bagong class user ka mula sa batch na ito. Requirement 2, dalhin ang itinalagang tao na makatapos sa first world. Napakadali naman ito para sa akin. May kumpiyansa siyang sumagot. Okay, kahit first world o second world pa yan. Walang problema, pero gusto ko ng 390 yuan. Deal. Nagdiin ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ng mission, bibigyan kita ng 400.000. Deal. Kailan magsisimula? Nahanap na ang magka-carry sa akin. Sabi ng babae. Tila nakahinga ng maluwag. Sa loob ng 10 minuto. Nasa Resurrection Spring ako ng Apocalypse Town. Hihintayin kita. Sa Apocalypse Town. Dumating si Ling at naghintay sa Resurrection Spring. Napaisip siya. Kailangan ko rin namang tapusin ang first world. May kasama lang akong isa. Tapos may 400 yuan na agad ako. Magandang deal to. Tingin ko, puro kita lang. Walang lugi. Bigla, may napansin si Zhang Yu. Sa harap niya ay isang babae na nakasuot ng hooded na damit. Nakatakip ang buong katawan. Parang ninja. Nahihiyang lumapit ang babae sa tabi ng spring. Lumapit si Zhang Yu. Ikaw ba yung naghahanap ng power leveling? Hindi nagsalita ang babae. Tumango lang ng mabilis. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Mukhang may nakakilala sa kanya. Nagsimula silang mangasar. Hindi ba yan yung Calamity Mage? Oo nga, laging ganyan ang suot. Madaling makilala. At yung kasama niyang mukhang mahinang beast tamer. Siguro tinanggap niya yung mission. Grabe talaga ang mga tao ngayon. Handang isugal ang buhay para sa pera. Narinig ng babae ang mga sinabi nila. Ngunit nanatiling tahimik. Nakita ito ni Ling. Hindi niya alam ang sasabihin. Nagkatinginan sila ng may hiya. Para mabilis na makaalis sa mga hindi magandang salita. Nagsalita si Ling. Terra, form tayo ng party. Dadalhin kita para matapos ang world quest muna. System notification, anonymous class user, player has hidden their ID, has joined your party. Umalis silang dalawa. Habang naglalakad, sinabi ni Ling, para makatapos sa first world. Kailangan munang kumpletuhin ang 2 prerequisite quests, 1,000 monster kills at 10 silver coins. Alam mo ba, nakinig lang ang babae at tumango. Mahinang nagsabi ng, habang magkasamang naglalakad sa ilalim ng gininto ang paglubog ng araw. Parang magkasintahan silang nagde-date, hindi mukhang gagawa ng quest. Anonymous teammate, level 1. Sinabi niya sa babae, sa rules ng Otherworld. Hindi kayang magdulot ng critical damage ang class user sa halimaw na mas mataas ng 5 level kaysa sa kanila.
Kahit pababain ko pa sa isang patak ng dugo ang HP ng halimaw. Kung hindi mo ito kayang patayin, wala ring silbi. Nagliliyab ang kanyang mga mata ng asul na apoy. Mukhang ganado siyang kumita ng pera. Hawak niya ang level 8 Frostbone Scepter. Puno ng kumpiyansa. Terra, tapusin muna natin ang prerequisite quests. Sabay na rin kitang pa-level. Ginamit niya ang Super Ice Cone Technique. Lumikha ng pader ng yelo. Ang lamig na bumuga mula rito ay agad na nagbawas ng 389 na HP sa alakdan. Nag-iwan ng kaunting dugo para patayin ng babae. Isang ngiti ng kumpiyansa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang skill book na nakuha ko sa quest reward kanina. Kahit hindi kasing lakas ng fireball. Maganda pa rin bilang control skill na pang-support. Hoy, ate, anong tinitingin-tingin mo dyan? Halika dito. Hampasin mo ng ilang beses para manghina. Narinig ng babae ang tawag ni Zhang Yu. Nagulat siya. Ha? Naintindihan niya agad at gumamit ng kung anong purple forbidden magic sa nakayelong alakdan. Boom! Isang pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Pagkatapos, sunod-sunod ang system notification. Binabati kita. Nag-level up ka. Binabati kita. Nag-level up ka. Binabati kita. Nag-level up ka. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyaring 3 beses akong nag-level up agad? Dahil sa sobrang gulat, natulala siya. Mula sa likuran niya, isang malaking alakdan ang pasugad na naman. Mabilis na napansin ni Zhang Yu ang panganib. Ingat, sigaw niya. At mabilis na sumugod na parang bala. Sakto lang. Nahawakan niya ang babae at tumalon sila palayo. Nakaiwas sa atake. Isang kamay ni Zhang Yu ang nakayakap sa babae. Habang ang isa ay hawak ang staff. Ginamit niya ang super fireball. Nagpakawala ng malaking apoy na nagluto sa alakdan. Sa level niya ngayon, napakadali lang talunin ang mga hamak na alakdan na ito. Ang babae, na nasa bisig niya, ay tumingala, nakatingin sa kanya ng mga kumikinang na purple-pink na mata. Ngunit, malamig lang ang tingin na isinukli ni Ling. Tinulak niya ito palayo. Tumayo ka na. Punta na tayo sa susunod na leveling spot. Tumango ang babae at sumunod. Habang naglalakad, dahil sa boring, lumingon siya at bumulong. Kasama ang 400.000, ilang taon ka na? Masyadong matipid magsalita ang babae. Itinaas lang niya ang daliri bilang senadoryas. 21. Bawat tao ay maaaring magising ng class sa edad na 18, malamang 3 taon ka nang pumapasok sa otherworld. Tama, bakit ang baba pa rin ang level mo? Biglang huminto ang babae. Tila nalungkot, nagulat si Ling. Hindi niya alam kung may nasabi siyang mali. Kusang tinanggal ng babae ang hood niya. Lumitaw ang maganda niyang mukha na may mahabang lilang buhok. Mahina siyang nagsabi, "Salamat sa pag-level up sa akin. Pwede ka nang umalis. Bilang kabayaran, bibigyan kita ng isang gold coin. Huwag mo na lang sabihin sa ate ko. Akala ko hindi ka marunong magsalita," sabi ni Ling. Nakapamulsa, puno ng kumpiyansa. "Huwag kang mag-alala, bata. Kung pumayag na ako sa ate mo, tiyak na dadalhin kita hanggang makatapos sa first world." Nang marinig ito, lalo siyang natakot. Nawalan siya ng kontrol sa pagsasalita. Nanginginig ang boses. "Hindi mo ba narinig yung sinabi nila kanina? Ako ay isang calamity body. Isa akong malas. Kapag magkasama tayo, magdadala ako ng kapahamakan sa'yo." Kanina pa nga ako naku-curious. "Ano ba yung calamity body?" tanong ni Ling. Sa tanong na iyon, sumigaw siya. Iyon ay, hindi pa niya natatapos ang sasabihin. May mga tawang sumabat sa usapan nila. "Oh, yung calamity mage pala. Lumabas na naman para may merwisyo," sabi sa forum. Sino mang tumanggap ng quest niya, tiyak na mamamatay. Pero sino mang makapatay sa kanya, makakakuha ng maraming EXP at energy. Ang mga walang modong ito ay hindi lang nang iinis at nang-aasar sa kanya. Plano pa siyang galpihin. Sabay-sabay silang sumigaw. "Ngayon, kami ang magpaparusa sa'yo para sa langit," natarantang sinabi ng babae kay Zhang Yu. "Lahat sila level 5 hanggang 6 pataas. Hindi natin sila kalaban. Ako ang target nila. Umalis ka na." Naging madilim ang mukha ni Ling. Wala siyang pakialam sa sinabi ng babae. Gusto nilang agawin ang tao ko. Hindi ganoon kadali. Tumayo si Zhang Yu sa harap ng babae. Nagliliyab ang mga mata na parang may apoy. Hawak ang maxed out na staff na kumikinang ng malakas.
Tiningnan niya ang grupo at mayabang na sinabi. Gusto niyong galawin ang 400.000 ko. Nagpaalam na ba kayo sa akin? Mula sa kabilang direksyon, isa pang party ang dumating para makisali. Gulpihan, mukhang exciting yan. Pamilyar ang party na ito. Hindi ba't si Liu Yao yun na pinatay ni Zhang Yu noong nakaraan? Talagang mapaglaro ang tadhana. Mayabang siyang lumapit kasama ang mga astiging alalay niya. Ang naunang grupo, nang makita ang party ni Liu Yao, ay nagbago ng ugali. Dalawa sa kanila ang nagbulungan. Boss, hindi ba yan si Young Master Liu Yao? Anak ng pinakamayaman sa Linhai. Hindi kaya sila nandito para agawin din ang target natin. Hindi natin sila kalaban. Tumahimik ka nga, wala kang kwenta. Ang leader ng kabilang grupo ay mabilis na lumapit kay Liu Yao. Sumisip-sip, Young Master Liu, hindi po namin intensyong manggulo sa inyo. Kung gusto nyong tanggalin ang salot na ito para sa bayan. Manahimik ka, sigaw ni Liu Yao sa mukha ng lalaki. Lumapit siya at hinawakan ang kwelyo ni Zhang Yu. Nagtitigan sila, kumikislap ang kuryente sa pagitan nila. May pang-aasar na sinabi si Liu Yao. Oh, ikaw pala, napakaliit nga naman ng mundo. Ano? Ngumiti si Zhang Yu. Tinitigan ng malalim ang kaharap. Ano? Nandito ka na naman para magbigay ng gamit. Kung hindi ako nagkakamali, hindi mo na pwedeng gamitin ang Resurrection Scroll sa loob ng 7 araw. Tama. Hindi pinansin ni Liu Yao ang sinabi niya. Winagayway niya ang kamay. Ngumisi. Mga kapatid, ilabas ang armas. Pagpira-pirasuhin niyo siya para sa akin. Kung sino ang makasaksak sa kanya ng pinakamarami. May reward. Si Zhang Yu, hawak ang Frostbone Scepter, ay mayabang na tumayo sa harap ng kanyang 400.000. Si Qinyan naman ay natakot. Pinagpawisan. Ngunit nagtiwala siya kay Ling kaya unti-unting naging determinado ang kanyang tingin. Tense ang atmosphere. Kaya nakaramdam si Liu Yao na may mali. Lumingon siya at nakita ang mga alalay niya, may hawak na espada. May hawak na itak, nakatitig lang. Naghihintay ng utos para sumugod. Diyos ko, itong mga to, naintindihan ba talaga nila ang ibig kong sabihin? Yun ba ang armas na sinasabi ko? Lumapit si Liu Yao. Sinisigawan at pinapalo ang mga alalay. Nagulat sila. Ay, opo, nakalimutan po namin. Nadala lang po kami ng emosyon. Pagkatapos, mabilis silang tumakbo at pinalibutan si Zhang Yu at ang kanyang 400.000. Ganun pa rin ka-tense ang atmosphere. Nagduda si Ling kaya mas naging maingat siya. Hindi niya talaga maintindihan kung anong gustong gawin ng mga ito. Bigla, sabay-sabay silang naglabas ng tig-iisang kahon ng regalo. Yumuko sila ng may paggalang. Inabot ang mga ito kay Zhang Yu gamit ang 2 kamay. At sabay-sabay na nagsabi, tanggapin niyo po. Napatakip ng bibig si Qinyan. Hindi makapaniwalang napasigaw. Nang makita ito, mas lalo pa siyang natakot kaysa kanina. Ano na naman to? Si Lin Yiki sa likod ay nagulat din. Nagmamadali siyang nagtanong, Brother Yao, anong ibig sabihin nito? Manahimik ka, sigaw ni Liu Yao. Napatahimik lang si Yiki. Pagkatapos, nagbago agad ang ugali niya. Parang nagpalit ng maskara. Masayang ngumiti. Alam kong hindi ka takot sa dahas. Ayoko ring gumamit ng dahas. Walang sincerity. Ito, pinapili ko pa ng maigi ang mga tao ko para sa'yo. Maraming pambihirang kayamanan. Basta't pumayag kang sumali sa guild ko. Lahat ng ito ay magiging sayo. Bukod pa dyan, pwede kitang swelduhan ng 50 yuan kada buwan. Napabulalas si Qinyan. Wow, ang laki naman. Isang miyembro mula sa kabilang guild ay nangangarap ding makasali. Si Lin Yiki ay sumabat pa mula sa likod. Zhang Yu, ikaw na isang pobreng kumakain lang ng lupa. Ang kondisyon na inaalok ni Brother Yao. Kahit 10 taon ka pang magsikap, hindi mo maabot. Sa tingin ko, sumali ka na lang ng maayos sa guild ni Brother Yao. Ngayon, tutulungan ko si Brother Yao na i-recruit siya. Siguradong matutuwa siya. Kapag sumali na ang isang to sa guild, magkakaroon ako ng pagkakataong turuan siya ng leksyon. Isang bato. 2 ibon. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Halatang naiinis si Zhang Yu. Prangka siyang sumagot, sa buong buhay ko, ang mga taong mas malakas lang sa akin ang hinahangaan ko. Baka gusto mong subukan ulit gumamit ng dahas. Baka sakaling magbago ang isip ko. Nag-init ang ulo ni Yiki. Baliw ka na ba, Zhang Yu?
50 yuan kada buwan. Pera yan na hindi mo kikitain kahit isang taon ka pang magtrabaho. Ikaw na isang hamak na mahirap. Anong karapatan mong tanggihan si Brother Yao? Talagang kung sino ang kasama mo. Ganon ka rin. Akala mo ba lahat katulad mo? Ayaw maging tao. Mas gustong maging aso. Galit na galit si Lin Yiki. Ngunit wala siyang magawa. Nagtanong ulit si Zhang Yu. Lalaban pa ba kayo? Kung hindi, umalis kayo dyan. Huwag niyong harangan ang daan. Nang makita ito, nagtaka rin ang mga tao sa paligid. So, lalaban ba o hindi? Wala nang magawa si Liu Yao. Kahit gusto niyang manatili, kung ayaw naman ng tao, wala siyang magagawa. Malamig niyang sinabi, hayaan niyo siyang umalis. Napakasama ng ugali ni Yiki. Hindi niya maintindihan kung bakit basta nalang hinayaan ni Liu Yao na umalis si Zhang Yu. Halata namang wala siyang respeto sa'yo. Brother Yao. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Yao. Bingi ka ba? Sabi ni Young Master. Hayaan mo siyang umalis. Opo, narinig ko po. Mabilis na umalis sina Zhang Yu at Qin Yan. Isang alalay ang bumulong. Boss, yung batang yun. Pinatay ka na niya dati. Pinatawad mo na nga siya. Hindi mo na inungkat ang nakaraan. Ngayon, ganyan pa siya kawalang utang na loob. Bakit hindi na lang natin siya pinatay agad? Isang malakas na suntok ang regalo ni Liu Yao sa mausisang alalay. Ngumiti siya ng napakaganda. Parang tagsibol na namumukadkad ang mga bulaklak sa paligid. Tama nga, ang mga bagay na hindi mo makuha ang pinakamaganda. Kapag masyadong madaling makuha, hindi na pinapahalagahan. Nang marinig ito ni Lin Yiki, lumapit siya. Brother Yao, hindi ba't dati, kahit anong mangyari, gusto mong patayin si Zhang Yu? Bakit nagbago na ang isip mo ngayon? Wala man lang paabi. Walang pag-aalinlang ang hinawakan ni Liu Yao ang baba niya. Itinaas ito, at sinabi, basically, noong pinatay niya ako dati, tapos paulit-ulit mong sinasabi na galing siya sa mahirap na pamilya. Halatang hindi siya makakabili ng gold equipment, pero bakit ang taas ng damage ng isang ordinaryong beast tamer na tulad niya? Ibig sabihin, hindi siya simple. Kailangan kong makuha siya para magtrabaho sa Supreme Guild ko. Kahit anong mangyari. Naiinis na napaisip si Yiki. Ano bang espesyal sa kanya? Nagpapanggap lang siyang delikado. Walang nakakakilala sa kanya ng higit pa sa akin. Isa lang siyang walang kwentang mahirap. Zhang Yu, maghintay ka. Tiyak na paluluhurin kitang muli sa harap ko. Malayo na ang narating ni na Zhang Yu. Biglang nagsalita ang babae. Salamat sa pagprotekta sa akin kanina. Walang anuman. Kung namatay ka, saan ko sisingilin yung 400.000 ko? Bumagal ang lakad ng babae. Nahihiya siyang nagsabi ulit, baka, huwag na lang nating ituloy ang mission na to. Hindi mo ito matatapos. Huminto si Zhang Yu, lumingon sa kanya, at nagtanong, kung wala kang tiwala, bakit ka nag-post ng bounty sa forum? At saka, pwede mo namang i-cancel ang appointment. Bakit kailangan mo pang pumasok sa Otherworld? Sumagot siya ng tapat. Hindi mo maiintindihan. Matagal na akong sumuko, pero yung ate ko, siya. Sabi ko na nga ba? Ako ay isang calamity body. Hayaan mo na. Tingnan mo na lang to. Ipinakita niya ang kanyang information panel kay Ling. Calamity Mage, Special Restricted Class. Class Trait, Calamity Body. Mayroon kang Calamity Body. Hindi mo kayang pumatay ng halimaw ng mag-isa at maaari ka lamang mag-party kasama ang isang tao. Ibinabahagi ang Calamity Body sa teammate. Sa state na ito, ikaw at ang teammate mo ay magkasamang mabubuhay at mamamatay. Sino mang mamatay, pareho kayong mamamatay. Kasabay nito, ang level ay direktang babalik sa 0. Dismissal, kung ang teammate ang magpapanatili sa iyong level na 0. Hindi siya mapaparusahan. Note, ang Calamity Body ay masisira kapag natapos ng Calamity Mage ang First World. Ang ibang class user na makakapatay sa iyo habang may Calamity Body ka ay makakatanggap ng malaking halaga ng EXP. Nang mabasa ito, napaisip si Ling, Special Class User, sa Otherworld, bukod sa Core Class Users at Life Class Users. Mayroon pang isang uri ng Special Class User. Basta't malampasan nila ang class restriction. Napakataas ng tsansang magkaroon sila ng high-level class. Pwede pang ang maging legendary o mythic tier. Sayang lang, hindi kayang lampasan ng ordinaryong tao ang restriction. Kaya nagiging ordinaryo lang sila at nawawala sa paningin ng lahat. Umupo si Qin Yan sa ilalim ng puno.
Malungkot na nagkwento. Mula nang magising ako bilang special class 3 taon na ang nakalipas. Sinubukan ko na ng mahigit 100 beses. Pero hindi pa ako nagtagumpay kahit minsan. Dagdag pa, ang party system ng Otherworld ay hindi pinapayagang magparty ang mga taong may agwat na 10 levels pataas. Kahit 2 level 10 pa. Paano naman matatalo ang first world boss? Umiyak siya. Umalis ka na. Bumagsak ang mga luha niya sa lupa. Dahan-daang lumapit si Ling at sinabi, paano kung sabihin kong kaya ko? Kaya kitang dalhin para makatapos sa first world. Ano? Gulat siyang napaangat ng mukha. Ang mga mata niyang puno ng luha ay tila nagkaroon ng kaunting pag-asa. Tumayo siya, lumapit, at mahigpit na hinawakan si Ling. Nagtatanong ulit, totoo ba ang sinabi mo? Nanginginig ang katawan niya, lalong humigpit ang hawak. 3 taon na. Pangarap kong masira ang nakakainis na class rule na ito. Maging isang class user na nirerespeto ng lahat. Posible na ba talaga ngayon? Ipinatong ni Zhang Yu ang kamay niya sa kamay ng babae. Mahinahon ang kanyang boses. Huwag ka nang magsalita pa. Dadalhin kita para matapos muna ang world quest. Sa first world, kailangang tapusin ng class user ang world quest bago magkaroon ng karapatang hamanin ang world boss, patayin ang 1,000 halimaw. Makakuha ng 10 silver coins. Isang tira lang ni Zhang Yu. Nalipol ang isang kawan ng baboy ramo. Nasaksihan ito ni Qin Yan. Hindi makapaniwala. Diyos ko, ito ba ang totoong lakas niya? Ilang oras lang, natulungan na niya akong matapos ang world quest. 1,000 halimaw yun. At nakakuha pa ng maraming silver coins. Habang nag-iisip, tinawag siya ni Zhang Yu. Bata, tapos na ang prerequisite quest. Ngayon, hahamunin na natin ang boss. Okay lang ba sayo? Automatiko siyang sumagot. Opo, okay lang po. Walang problema. Napansin ni Ling na tila may iniisip siya. Anong problema? Wala po. Nagtataka lang ako. Ang isang taong kasing lakas nyo. Bakit nyo po tinanggap ang ganitong klaseng mission? Masayang itinuro ni Zhang Yu ang sarili. Ngumiti. Kasi hindi ako normal. Narinig ito ng babae. Hindi alam ang isasagot. Nahihiyang tumalikod si Ling. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kailangan ko ng pera. Si Qin Yan naman ay sobrang saya dahil nakatagpo siya ng talento. System notification. Quest, clear the first world. Obtain 10 silver coins, completed. Kill 1,000 monsters, completed. Prerequisite conditions met. Press to challenge the world boss. Challenge now, wait. Ano pang iisipin? System, you have initiated the first world boss domain, source of nightmares. Isang nagliliyab na pulang gate ang bumukas. Demon Abyss area, napapaligiran sila ng nag-aapoy na apoy. Lumingon si Zhang Yu sa babae. Handa ka na ba? Tara na. Desidido rin ang itsura ng babae. Magkasama silang pumasok sa gate. Nauna si Ling. Sumunod agad ang babae. System, you have entered the first world boss domain, source of nightmares Demon Abyss. Notification, the challenge time for this boss is 1 hour. Please defeat the boss, the Raging Boar King, within 1 hour. Warning, failure to defeat the Raging Boar King within the specified time, or being killed by the Raging Boar King, will result in challenge failure. You must complete the world quests again to reactivate the challenge. Bigla, mula sa kung saan, naghagi si Ling ng maraming items sa babae. Hindi niya naintindihan, pero tinanggap niya ito, resurrection scrolls, recovery potions, lahat ito ay mga high-end consumables na mahal ang halaga. Kahit kaya kong tapusin ang first world ng mag-isa. Sa other world, hindi tiyak ang buhay at kamatayan. Mas mabuting maging handa. Pagkasabi nito, ipinatawag ni Zhang Yu ang Silver Armored Scorpion. Isinuot dito ang defense equipment na nakuha dati. Pati na rin ang Hero's Guardian Armor na nahulog mula kay Liu Yao. Sa mga ito, malamang hindi na malaking problema ang salagin ang atake ng boss. Silver Armored Scorpion details. Type, Physical. Elite Grade. Master, Ling, Bound. Category, Defense. Loyalty, 100, decreases by 10 each time the pet dies. Cannot be restored. Pet will betray if loyalty reaches 0. Level, 8, EXP 0-100. Strength, 4, Physical Attack, 2. Growth, 6 stars. Stamina, 5. Physical Defense, 74.
Growth, 8 stars. Stamina, 5. Magic Defense, 65. Growth, 8 stars. Constitution, 8. HP, 610. Growth, 15 stars. Spirit, 3. MP, 15. Growth, 4 stars. Naramdaman ni Qin Yan ang kakaibang presensya. Sinabi ni Ling, nandito na siya. Ang Raging Boar King. Papalapit ng papalapit ang dambuhalang halimaw. Mas malaki pa ng ilang beses kaysa sa mga ordinaryong baboy sa labas. Ang killing intent na nagmumula dito ay nagpakulay lila sa buong paligid. Nagkita tayong muli pagkatapos ng mahigit 100 taon. Tahimik silang nagkatinginan. Raging Boar King, Physical Type. 2 Star Boss. Level 10. Physical Attack, 210. Physical Defense, 140. Magic Defense, 130. HP, 9,400. Skills, Frenzy. Brutal Charge. Death Trample. Description, ang pinuno ng Source of Nightmares. Nagbabantay sa daanan ng First World. Lahat ng susubukang pumasok sa Second World ay dudurugin ng Raging Boar King. Pinakalma ni Qin Yan ang sarili. Qin Yan, huwag kang matakot. Sa pagkakataong ito, tiyak na magiging okay ang lahat. Kahit sinasabi niya ito, kinakabahan pa rin siya. Mahigit 100 beses ko nang sinubukan. Pero hindi ko malampasan. Kahit 12 ng tao ang nagparty noon. Hindi nila natalo. Ngayon, 2 lang kami. Sumulyap si Zhang Yu sa kanya. Medyo nag-aalala. Mukhang dahil sa dami ng kabiguan niya dati. Nagkaroon na siya ng psychological trauma sa Raging Boar King, lumapit siya at inutusan ng babae. Mamaya, magtago ka sa isang tabi. Ang trabaho mo lang ay hilang Silver Armored Scorpion. Kayo po, syempre, ako ang baalang maglinis nitong baliw na baboy na to. Naging mas mabangis na ang boss. Umungol ito ng malakas at sumugod. Walang pag-aalinlangang sumugod din si Zhang Yu. Nagliliyab ang mga mata. Sumugod din ang Silver Armored Scorpion. Ginamit niya ang Super Fireball. Tumama ito sa target. Lumikha ng malakas na pagsabog na nagbawas ng 325 HP sa boss. Ngunit, nang hamupa ang usok, nakatayo pa rin ang boss. Tila hindi nasaktan. Lalo pa itong nagalit. Ngunit, hindi man lang nabahala si Ling. Pinuri pa niya ang baboy. Ang boss level monster nga naman. Makunat talaga. Hindi tinatablan. Muling umungol at sumugod ang baliw na baboy. Nagtulungan si Ling at ang Silver Armored Scorpion. Ang alakdan ang sumalo sa mga atake sa harap. Habang si Ling ay gumamit ng combo ng Super Fireball mula sa likod. Walang tigil na umaatake. Nasaktan ang boss. Umungol ng malakas. May progreso na. Kahit makunat ang baboy na to. Basta't kayang salagin ng Silver Armored Scorpion ang mga atake niya. Magkakaroon ako ng pagkakataong atakihin siya ng tuloy-tuloy. Sumugod ang Boar King. Sumugod din ang Silver Armored Scorpion. Nagbanggaan sila ng malakas. Yumanig ang langit at lupa. Dahil sa banggaan, tumalsik ang Silver Armored Scorpion. Namula ang mga mata ng baboy. Mas lalo pa itong nagalit. Umuusok ang ilong. Lalong naging mabangis. Mukhang nainis si Ling. Mukhang hindi ganito kadali. Umungol ng malakas ang baboy. Inilabas ang buong lakas, at sumugod ng diretso kay Ling. Boom! Boom! Sumigaw si Qin Yan. Zhang Yu, iwas. Ngunit nanatili lang si Ling doon. Hawak ang staff. May ngiti ng kumpiyansa sa labi. Kalma lang. Konti pa, konting-konti na lang. Tama nga, hinintay niyang makalapit ng husto ang baliw na baboy. Ito na. Mabilis niyang ginamit ang Super Eye Sculpture Technique. Itinutok sa umuungol na halimaw. Agad itong tumalab. Na-freeze ang Boar King. Damage minus 325. Damage minus 50. Nag-aalalang sumigaw si Qin Yan. Ang mga elite boss ay may 50% natural resistance sa control effects. Hindi magtatagal ang freeze effect. Tama nga, sa isang iglap, nabasag ng baboy ang yelo. Patuloy itong umungol. Ngayon ay sukdulan na ang galit nito. Sabi nila, i-activate ng Boar King ang Death Trample kapag nasa frenzied state. Natakot na sumigaw si Qin Yan. Agad na lumipad ang Silver Armored Scorpion ni Ling para pigilan ang baboy. Natamba ito sa lupa. Nagpupumiglas. Sumigaw si Zhang Yu, 400.000.
Heal mo na ang Silver Armored Scorpion. Agad siyang sumunod. Muling tumaas ang HP ng alakdan. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang baboy. Mabangis pa rin itong lumalaban. Nag-aalala si Qinyan. Kahit na heal pa, hindi magtatagal ang Silver Armored Scorpion. Grabe naman tong batang to. Ilang beses lang natalo. Takot na. Habang lumalaban sa boss, pinapakalma pa niya ang babae. Hindi kailangang magtagal. Konting sandali lang. Sapat na. Nagliliyab ang kanyang mga mata. May ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Sige na, baboy. Tapos na ang laro. Wakasan na natin to. Ginamit niya ang skill na Ice Cone Barrage. Hindi mabilang na dambuhalang mga tipak ng yelo ang lumipad mula sa lahat ng direksyon. Patungo sa baliw na baboy. Nagtipon ang mga tipak ng yelo. Lumikha ng harang. Kinukulong ang apoy at lakas ng baboy sa loob. Sinubukan nitong lumaban. Mas malakas na umungol. Mas malakas na yumapak. Ngunit nagpupumiglas lang ito. Hindi nito kayang sirain ang pader ng yelo. Pinanood ni Zhang Yu ang halimaw na nagpupumiglas sa sakit sa loob ng apoy at nagkomento. Kahit ang 2 star level 10 Raging Boar King ay hindi kayang tiisin ang walang tigil na bombardment mula sa isang Mythic Tier class na may 2 gold equipment. Para dagdagan pa ang damage, patuloy niyang ginamit ang Rapid Fireball technique. Lalong lumakas ang apoy. Lalong lumakas ang sigaw ng baliw na baboy. Pinanood ni Qinyan ang performance ni Ling. Hindi mapigil ang humanga. Hindi pa ako nakakita ng taong gumagamit ng 2 skill ng ganito kahusay. Nawala na ang apoy. Hamupa na rin ang makapal na usok. Lumitaw ang katawan ng Raging Boar King, mainit pa. Hindi alam kung luto na ba ito. Nanginginig ang mga paa nito. Hindi makatayo ng maayos. At bumagsak sa lupa. Patay na ang Raging Boar King. Sunod-sunod ang notification. Binabati kita. Napatay mo ang 2 star level 10 boss, Raging Boar King. At natanggap ang 100% full reward. EXP dagdag 6000, Energy dagdag 10.000.000. Nakatanggap ng 12 silver coins. Nakatanggap ng tier 2 meat dagdag 16. Nakatanggap ng skill book, Frenzied Sacrifice, sacrifice 10% defense to increase attack power by 5% for 10 seconds. Nakatanggap ng equipment, Frenzied Magic Robe, level 10, 2 star quality. Gold attribute, Mage type, asterisk stats, Constitution dagdag 5, Stamina dagdag 5. Asterisk effect, Magic Barrier kapag ang natitirang HP ay hindi sapat para saluhin ang kasalukuyang damage. Automatikong gagamitin ang mana para saluhin ang damage, 2 mana katumbas 1 damage point. Asterisk description, isang balabal na gawa sa mahika. Kahit mukhang galit, elegante pa rin. Nakatanggap ng equipment, Bloodthirsty Frenzy Ring, level 10, 2 star quality. Gold attribute, Knight type, asterisk stats, physical attack dagdag 70, strength dagdag 5, agility dagdag 5. Asterisk effect, Bloodthirsty bawat pag-atake sa kalaban habang suot ito ay nagre-restore ng 55 HP. Asterisk description, isang singsing na nabahiran ng sariwang dugo. Tanging dugo lang ang makakapagpasigla dito. Tiningnan niya ang sunod-sunod na notification. Bahagyang ngumiti, at sinimulang ayusin ang mga nakuha. Itong mga miscellaneous items, itapon na lang sa shop. Itong skill book, pwede kong itago para sa mga alaga. Itong balabal at singsing, ay refine ko ng kaunti tapos itago ko para sa akin at sa Silver Armored Scorpion. Sa panig ni Qinyan, nabigla rin siya sa dami ng notification na lumitaw. Binabati kita. Nalampasan mo ang class restriction ng Calamity Mage, Calamity Body. Binabati kita. Nag-evolve ka sa core class, Forbidden Mage, Epic Tier. Naiyak siya sa sobrang emosyon. Tiningnan niya ang bawat linya ng notification. Hindi pa rin makapaniwala. Totoo ba to? Panaginip lang ba to? Hindi lang ako nakawala sa pagiging Calamity Mage, kundi nag-evolve pa ako sa Epic Tier Core Class. Pagkatapos, isang announcement ang lumitaw sa kalangitan. Binabati kita, Class User Ling, sa pagtalo sa World Boss Boar King at pagkumpleto sa First World, Source of Nightmares. Binabati kita, Class User Qinyan, sa pagtalo sa World Boss Boar King at pagkumpleto sa First World, Source of Nightmares. Hindi lang sa kinaroroonan nilang dalawa lumitaw ang announcement.
kundi nakita rin ito ng mga tao sa labas. Walang tigil silang nag-usap. Kalahating araw lang para matapos ang First World. Totoo ba to? Teka, bakit wala nang impormasyon tungkol sa iba? Dalawa lang sila. Kilala ko yang si Qin Yan. Isa siyang calamity mage na walang combat ability. Siguradong may nag-carry sa kanya para makatapos. Ibig sabihin, may isang big brother na nag-carry ng pabigat at mag-isang tumalo sa world boss. Sobrang unbelievable. Matapos ang quest na pagpatay sa boss, dalawang magkaibang portal ang lumitaw sa kinaroroonan nila, isang pula, isang asul. System notification, binabati kita sa pag-clear sa first world ng Otherworld, source of nightmares. Ang daanan patungo sa second world, zombie siege, ay na-activate na. Mangyaring pumasok na ang mga class user sa second world. Tiningnan ni Ling ang dalawang pinto. Ang pulang portal ay papunta sa second world. At ang asul ay pabalik sa first world. Kailangan ko munang ayusin ang problema sa pagkain at damit bago pumunta sa second world. Nagpa siyang umalis. Nakita ni Qin Yan na papasok siya sa asul na portal at mabilis siyang tinawag. Teka, saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang ate mo para maningil. Umalis si Ling nang hindi man lang lumilingon. Sobrang saya ni Qin Yan. Kumikinang ang mga mata na parang nakakita ng idolo. Ikaw pala ang misteryosong class user na si Ling. Ang unang nakatapos sa dungeon na yun. Sa Su Corporation Building sa sentro ng Linhai City. Pumasok ang assistant, President Su. May tawag po. Pagkasagot ni President Su, sunod-sunod ang sinabi ng nasa kabilang linya. Tapos na ang mission. Ibibigay ko sa iyo ang card number. Ay transfer mo na ang pera. Ngunit sumagot siya. Teka lang. Ay verify ko muna. Ay text kita mamaya. Binaba ni President Su ang tawag at ibinalik ang telepono sa assistant. Bumubulong. Oh, kalahating araw lang. Tapos na raw ang mission. Ang mga modus ng scammer ngayon. Palala ng palala. Hindi pa siya tapos magsalita. Pumasok si Qin Yan. Sinisipa ang pinto. Mukhang sobrang excited. Ate, nagtagumpay ako. Talaga. Oo, hindi lang ako nakawala sa calamity body. Naging epic tier core class pa ako. Forbidden Mage. Nang marinig ito, hindi lang si Qin Yan. Pati siya ay sobrang natuwa. Epic tier. Sa kasaysayan ng pamilya Su natin. Wala pang class user na lumampas sa rare level. Ang bilis mong nakalagpas sa level. Siguradong maraming tumulong sa'yo. No. Itinaas ni Qin Yan ang isang daliri at ngumiti. Marami. Isa lang po. Nagulat si President Su. Hindi makapaniwala. Isa lang. Mabilis siyang pumunta sa kanyang mesa. Nagtatype ng mabilis. Tumingin siya kay Qin Yan. Ang nag-carry sa'yo, siya ba yung sikat na si Ling sa internet ngayon? Mabilis na sumagot si Qin Yan. Opo, sa internet ngayon. Mainit na pinag-uusapan ang ID na Ling. Walang tigil ang komento ng mga tao. Ang record ng pag-clear ni Huayan, ang nangungunang expert ng Longbo sa nakalipas na siglo, ay nalampasan na. Mukhang magkakaroon tayo ng peerless powerhouse sa Longbo ngayong taon. Ang Longbo ay malapit nang duminahin ang lahat ng ibang bansa at umangat ng husto. Pagsusuri sa lakas ng final boss ng First World sa mga nakaraang taon. Bakit iba ngayong taon? Ang misteryosong class user na si Ling. Binugbog ang world boss. Isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni President Su. May halong ibang kahulugan. Kayong dalawa ang nagtakda ng bagong record sa siglo na ito at malapit nang maging unang batch na papasok sa Second World. Kung dalawa kayo, ang posisyon ng pamilya Su natin sa Longbo ay tiyak na tataas ng husto. Agad siyang tumayo. May malaking ideya sa isip. Ipatawag agad ang Board of Directors. Para makapasok sa Second World, kailangan nating makuha si Ling para sa Yanyu Pavilion. Kahit anong kondisyon pa ang kailangan nating ibigay. Tumawag mula sa ospital. Mr. Zhang, natanggap na po ng ospital namin ang transfer nyo. Kung kailangan nyo po ng tulong sa hinaharap, pakitawagan lang po kami. Nang marinig ito, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang mapagkakatiwalaan naman sila. Sinabing 400.000, eksaktong 400.000 ang tinransfer. Mabuti naman kung ganun. Kapatid ko, ipinagkakatiwala ko na siya sa inyo. Alagaan niyo siyang mabuti. Nang marinig ito ng taga-ospital, sinabi nila agad, paalala lang po, Mr. Zhang. Malubha po ang pinsala ng kapatid niyo at kailangan siyang ma-admit para sa pagmamasid at paggamot.
Ang buwanang gastos po sa paggamot sa mga susunod na yugto ay nasa 40,000 hanggang 50 yuan. Nang marinig ni Zhang Yu ang mga numero, napagod siya. Bigla niyang pinagsisihan na tinanggihan niya si Liu Yao noon. Kung nalaman ko lang na mangyayari to noon, pumayag na sana ako sa alok ng mayamang batang yun. Biglang tumunog ang telepono ni Ling. May tumatawag na naman. Walang pag-aalinlangan niyang sinagot ito. Hello. Agad na sumagot ang nasa kabilang linya. Ginoo, interesado po ba kayong sumali sa pamilya ng aming guild? Ang Yanyu Pavilion. Ang nasa kabilang linya ay si President Su pala. Mula sa meeting room ng Board of Directors ng Su Corporation. Direkta siyang tumawag kay Ling. Ako si Su Jinya, Vice Guild Master ng Yanyu Pavilion. Ang guild ay magbibigay ng kumpletong benepisyo tulad ng 5 uri ng insurance taon-taon. Basic salary na 30,000 yuan kada buwan. Dagdag pa ang komisyon sa kita. Performance bonus sa katapusan ng panahon. Sa kabuuan, nasa 70 hanggang 80,000 yuan kada buwan. Nang marinig ito ni Ling, nanahimik siya at ngumiti. Iniisip sa sarili, sakto naman ang dating. Nag-aalala pa ako kung paano. Tapos biglang kumatok ang swerte sa pinto. Sige, sasali ako. Tuwang-tuwa sina Su Jinya at Qin Yan nang marinig ang sagot niya. Ngunit, may isang kondisyon pa si Ling. Kapag may malalaking event o aktibidad ang guild, sasali ako. Pero sa karaniwang araw, hindi pwedeng pakialaman ng guild ang pribadong buhay ko. Nang marinig ito ng magkapatid na Su, medyo nag-isip sila at nabahala. Isang miyembro ng Board of Directors ang nagsalita. Paano naman matatanggap yan? Kapag sumali ka sa isang guild, natural na magtatrabaho ka para sa guild. Kung lahat ay hahabol sa sariling kalayaan, ano pa ang saysay ng pagtatatag ng guild? Prangkang sumagot si Zhang Yu. O, kung hindi nyo matatanggap, edi huwag na lang. Pagkasabi nito, bigla niyang binaba ang tawag. Biglang tumahimik ang meeting room. Lahat ng naroon ay natigilan ng 5 segundo. Pagkatapos, nagkagulo sila sa pag-uusap. Binabaan niya lang tayo basta-basta. Ang bastos. Ang taong hindi sumusunod sa guild na tulad nito ay maaaring maging ugat ng problema. Ang chairman na si Su Shen ay nanatiling kalmado. Hindi pinansin ang mga bulungan. Tinanong niya si Jinya. Siya ba yung sinasabi mong kahit anong mangyari? Kahit magkano pa, kailangan nating makuha. Sumagot si Su Jinya nang may matatag na tingin. Bilang isang bagong manlalaro na nag-advance ng class ngayong taon, nadala niya si Qin Yan na talunin ang boss at tapusin ang First World sa loob lang ng kalahating araw. Nasira niya ang record ng siglo. Ang ganitong pambihirang talento, kailangan nating makuha sa lalong madaling panahon. Nang makitang nag-aalangan pa si Su Shen, agad na tumayo si Qin Yan at sumabat. Lolo, totoong napakalakas niya. Ang plano ni Ate Jinya ay pumayag muna ang guild sa kondisyon niya. Makuha muna siya sa Yanyu Pavilion. Tapos saka na tingnan. Tama po, sinabi naman niyang hindi siya ganap na malaya. Kapag may malaking event tayo, sasali pa rin siya. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang 2 apo, medyo nag-isip si Su Shen. Sumandal siya sa mesa at nagsabi, sige, pero kung ang batang ito ay hindi susunod sa ilang patakaran ng pamamahala, ako mismo ang magpapasya kung mananatili siya o aalis. Samantala, si Zhang Yu, matapos ibaba ang telepono, ay nag-isip sandali. Ang guild na ito sa Linhai Province ay pang-5 sa Longguo. Kahit 2 rank na mas mababa kaysa sa Supreme Guild. Mukhang maganda naman dito. Ang buwanang sahod kasama ang komisyon ay sapat na para sa gamot at bayarin sa ospital. Itong taong to, basta na lang binabaan ng telepono ang iba. Paanong ang lakas ng loob na isiping tatanggapin siya? Ngunit, hindi niya inaasahan na may tumawag nga ulit. Sinagot niya ito. Dumiretso agad sila sa punto. Sumasang-ayon kami sa mga kondisyong inilahad mo kanina. Mr. Zhang, kailan ka pupunta sa kumpanya para makipagkita? Malamig siyang sumagot. Sa bahay lang ako.